which includes but is not limited to the following. So, pansinin natin, binold at hinighlight ko pa yung financially independent. Dahil ang usapin ng pang-aabuso ay issue ng power and control. Pagkokontrol at kapangyarihan. Diba? Na opposite doon sa sinasabi natin na kung gusto mong palayain, no, kung gusto ng babae na maging malaya, no, ma-empower siya, dapat meron siyang access sa power and control. And so therefore, ang violence against women ay yung opposite. Kung empowerment ay pagpapalaya, ang pang-aabuso ay pagkakalikala sa babae. Holding the woman in bondage and dependent to the man. Amen? So, kaya ito siya. So, pwede i-withdraw niya yung support, no? Or prevent the victim from engaging in any legitimate profession, occupation, or business. Halimbawa, ang babae may marunong kumita, marunong dumiskarte, pero hindi siya inaalaw ng paglalaki, no? Na maghanap ko, huwag ka na magtrabaho, kayang-kaya naman kitang buhay. Bakit ka po maghanap buhay? Diba? Baka kung ano lang gawin mo sa labas. Nangyayari? Yes. So, kung tayo ay nakakarinig ng gano'n, pwede na, sabi ko nga, ito ay sign na ng abusive. Pero kung halimbawa ang ating asawa or boyfriend may tendency na maging abusive, pwede ba tayong sumagot? Pwedeng sumagot? Yes. Pwedeng i-answer ng sarili? Yes. Pwede natin sabihin, sweetheart, your money is mine. And my money is mine. Your money is ours. But I need my money as well. Joke lang yun. Pero ginagawa ko rin yun. Mahalaga na ang babae ay empowered economically. So ang opposite ng economic empowerment, again, is economic abuse. Tatanggalan ka ng means na kumita ng pera para ikaw ay dumipende sa kanya. So pag economically dependent ka, makakaalis ka agad sa abusive relationship? Yes or no? No. Kasi may mga anak ka. Paano yung pang-araw-araw na pangangailangan ng anak mo? Eh, kilala mo naman tayo mga nanay, no? Mga babae, mga Pilipina, na sobrang-sobra talaga ang pagpapahalaga sa mga anak. Tama? Na kayang talunin ng takot na magutom yung mga anak kaysa sa sariling kaligtasan. Tama? So, dapat mahalaga na itaas natin yon, no? Na kung kaya ng lalaki maghanap buhay, kaya din ng babae. At pag ito ay hinadlangan ng lalaki, maniwala natin sa kanya. Bakit mahalaga na tayo ng babae ay marunong kumita? Pangatlo, pwede natin i-assert. Kasi nung napasok tayo sa pakikipagrelasyon, di ba old na tayo? May sarili na tayong isip at desisyon. Hindi ibig sabihin, pag nag-asawa ka, kung nagka-jowa ka, ay nilubog mo na yung pagkatao mo. Mahalaga na yung individual na pagpapahalaga sa sarili ay nandun pa rin kahit nag-asawa. And it goes with economic independence. No? So ito. So kasama din dyan, pag ang inyong tinitirahan ay sinira niya, parang wala na ka ng tirahan o iyong mga anak. Ito ay bahagi ng economic abuse. No? O yung mga gamit na conjugal yung pag-aari, ayaw nang ipagamit sa'yo. Diba? Paano ka mamubuhay ng ligtas, no, at maayos kung tatanggalan ka niya ng karapatan dun sa mga gamit, no, bahay na kailangan mo pang ikaw ay mamuhay ng ligtas. Now, dumako tayo dito. So, sinasabi rin ng batas, no, mahalaga na ang babae ay magkaroon ng immediate protection sa pang-aabuso. So, ganun kahalaga ang protection orders na nandito. Pag sa barangay, ano ang pwedeng makamit ng bang victim? BPO, na may visa siya na 15 days. So, balikan ko yung case na sinabi mo kanina, ito yung naipagkait sa kanya. Hindi na ipaliwanag. Na kung naipaliwanag sana, ay hindi niya kailangang mamuhay, no, ng may takot. Maswerte po tayo na naipasa itong batas na to. 2003, pababa, walang BPO. Diba? Kaya ang babae nun, pag naabuso at nakaalis siya dun sa
sa scene ng pang-aabuso, hindi niya malaman kung saan siya pumunta. Parang siya pa yung offender na kailangan magtago na magtago. Kasi pag nakita siya nung kanyang asawa na abusive o boyfriend na abusive, di ba? Kung lamay lang ako, pasal lang ang inabot niya, pag nakita siya, pwede patayin siya. So bakit na-appreciate yung batas na to? Because 2003, nangyari sa akin yun. So, alam niyo to share this for you, no? 2003, nag-training ako sa UP. Kasi may pre-departure orientation kami, then mag-aaral ako sa UK. No? So yung partner ko, ayun, nakakumit siya ng pang-aabuso. Panalaki, imagine niyo kung anong klaseng pananakit na physical at psychological. Nangyari yun, no? So kanina yung mga sinampon ko na form of physical violence, inabot ko yun. 2003, madaling araw, no? Nasa ano kami, nasa UP. Yung sa malapit na Maginhawa Street, no? Nangungupahan. So buti na lang kamo that time, ang pera ko ay nasa maleta, bulsa, at yung maleta ay nasa baba. So nung nangyari ko, so hawak niya, galit na galit siya, galit. Ayaw niya kasi akong palisin niya, nagsiselo siya for some reason. Tamang hinala. Tapos sabi niya, papainin na lang kaya kita. O di ba, verbal abuse, psychological abuse, nakakatakot mamatay. Di ba? Tapos buntis pa ako noon, 2 months. No? Sa isip ko, hindi ko siya binibigyan ng consent. Huwag mo akong patayin. Yun lang, huwag mo akong patayin. Patayin na lang. Huwag mo akong patayin. Tapos, ang kinuha niya, nananakit siya, lahat ng nananakit. Ang nakuha niya, magkatabi yung Bible at yung bote ng Coke na babasagin. Nagdadasal ako inside. No? Sabi ko, Lord, makawala sana ako sa ganitong sitwasyon. At ang iniisip ko, hindi na yung sarili ko, ang iniisip ko yung baby sa tiyan ko. Na mahalagang makayos ako dito sa sitwasyon ko para mabuhay ko ang bata. And at the same time, ang nagbibigay sa akin ng strength yung memory ng nanay ko. Na ang nanay ko, pinahalagahan ako. Ang family ko, pinahalagahan ko. Sabi ko, gusto kong makaalis dito. And I was praying. I was praying inside. While at the same time, sinasabi ko sa kanya, huwag mo akong patayin. Mahinangay ng boses ko. Buti ang nalambot niya, Bible. Ginanon niya sa ulo ko. Hindi ako niyak. Sabi ko, nung dinampot niya yung Bible, sabi ko, tapos ka na. Hindi ko sinabi yan sa isip ko lang. Hindi ako spiritual na, hindi ako religious na tao. But I do believe that there is higher power. May spiritual being na that moment, kaming tatlo ang nandun. Ako, yung partner ko, at yung masabas. So, nung dinapat niya yung Bible, tapos na. So, yun, sabi ko, sige, hindi na ako alis. Kasi ayaw niya ako matandang training, ayaw niya na ako mag-abroad. Okay, fine, hindi na ako mag-abroad. So, nakatulog siya. Nung nakatulog siya, talagang nakatulog. Wala ko na niya natulog na tayo. Unti-unti ko na-i-issue yung legs niya. Hindi ako dahil fracture ang bone ko. We have kung na-bone yan. Putol siya. So, hirap ako mag-BS. Pero kailangan ko mag-BS kasi kailangan ko lumas. So, buti na lang yung maleta. Dala-dala ko yung maleta. Nakabihis ako unti-unti. Nagpara ako ng taxi sa labasan. Philcoa. Di ba may Philcoa doon? Yes, doon. That was 2003. Hindi ako pinarahan ng unang taxi. Yung pangalawang taxi ko kasi disheveled ang itsura ko, ang dami ko dito, mag-amukha ko, pero nakapagbihis ako. Pero yung pagtanong ko, hirap akong itali, kasi itali siya, hawak-hawak ko pa siya, fracture pa siya, pero may maleta ako. Buti na lang may pera ako doon. And that time, may 20,000 ako sa maleta. So sabi ko doon sa pangalawang driver, kuyang driver, alisin mo ko dito, may pera ako. Talagang ginanong ko sa kanya yung 20,000. Alam ko kung saan ako papunta, pag tinulungan mo ako, may ililigtas mo ang buhay ko at ang aking anak. Very desperate, di ba? So buti na lang yung driver, nung nakita niya naman siguro na seryoso ako, klaro yung sinasabi ko, tinignan niya yung pera, sabi niya, sige po, sakay ka na. Tapos likod pa ako ng likod ko na sundan, hanggang sa nakaalis ako. At dito ako pumunta sa Manggahan. Doon sa lugar na hindi niya alam, may kapatid ako. So, kung may pera kaya ako, makakaalis ako doon. Diba? Kung ako kaya, economically dependent sa kanya. So, yun, no? Kaya sabi ko, mahalaga ang economic empowerment. And that time, estudyante pa lang ako.
No? I mean, graduate ako ng college sa Canada, pero that time under scholarship ako may pera. Pero isang mekanismo na buo ang loob ko kasi alam ko kaya kong tumayo after ng abuse. That time, wala pa yung batas na to. At nung pumunta ako, that time, benes din ako na may kaibigan ako sa krami. Kaya, na-record agad yung medical legal. So noon, papatak lang siya ng physical injury. And after na nangyari yun, anong ginawa ko? Walang BPO noon. Walang protection order. So, join ako sa mga workshop. So, nagsik ako ng shelter sa Women's Crisis Center para ayusin ang sarili ko. And during that time, nag-participate ako sa workshop. At isa sa ipinush ko dun sa workshop na yon, tinignan nila yun na sana ang babaeng buntis huwag nang makaranas ng pang-abuso. Na ang babaeng buntis, pag siya ay naabuso, lifetime imprisonment. Bakit dalawang buhay ang inaabuso? And lo and behold, 2004, tama? Nasa Lasal na ako. Nung may lawyer na Katrina Ligarda, Attorney Katrina Ligarda, and she was discussing this law. That time, nag-aaral ako ng MA in Counseling Psychology. No? So sabi ko, naiyak ako. Kasi somehow, sabi ko, ang tawag doon ay, yung pinagdaanan ko is transformative sa akin. Na sana wala ng babaeng maabuso. At doon rin ako nakakita, doon sa confinement ko sa Women's Crisis Center, totoo pala yung salitang matalak ang walang latay. Kasi kung ako nagsasuffer na sa fracture ko, may babae na nakapasok doon. Talagang, alam mo yung kulay ng talong? Yun talagang kulay niya. Mukha niya lahat, all blue. So para ako, na-shock ako. Kasi ako, huwag mo lang titignan ang braso ko, hindi ako mukhang naabuso na. Kasi gumaling na yung pasa ako. Pero siya, grabe. At yun ay pangalawang confinement na niya. Sickness shelter sa Women's Crisis Center. Dahil wala pang ang batas that time, 2003, hindi niya masyadong nauunawaan pa na may karapatan siya. So bumalik siya. At second time yun, buti na lang na-save siya ng kapitbahay niya. Nakawala siya. See? Ganun itong mahalaga. At noon, pag nagpa-blatter ka pa, pag hindi gender sensitive ang pulis, ang tatanong pa, ano ba sinabi mo? Kaya ka naabuso. Diba? Pero after the passing of this law, lahat ng government agencies, especially dun sa yung mga protection frontliners, mahalaga na sila ay gender sensitive sa pagtatanong, sa pagkukuha ng information.